Usapan natin yung balita na si Vice President Sara Duterte ay seriously considering na tumakbo sa 2028 elections. I presume ang pinag-uusapan na posisyon na tatakbuhan dito ay pagka-presidente. Ako actually gulat na gulat ako nakita ko itong balita ito. As in, talaga? diba? Kailan sinabi yan? Kailan sinabi yan? Hindi, nashock ako dun sa idea na seriously considering running in 2020. Talaga, sabi ko, no. One of the biggest surprises sa ating political scene, no? Nagpabalak po, kino-consider yan tamakbo. Diba? Kayo rin po ba, Senator, nagulat? Diba? Talagang no? Talagang setting the premise dun sa claims niya at nung kanyang mga kalyado na persecution ito for 2028. So inamin na niya, no? Dahil tatakbo ako sa 2028, kaya ako pine-persecute, no? Wala nang pagpapanggap, wala nang pagpapakyut, ganun ba? Wala nang pagpapanggap. Wala kasing hadlang sa kanyang pagkapanalo. Kaya siya pine-persecute, no? Kaya nag-victory march na siya, 'di ba? After nung Iglesia rally. Parang wala na, tapos na. Hindi lang tapos ang impeachment. Tapos na yung election sa 2028. Talaga? Dahil? Ganun yun eh. Una, dahil ang laki ng suporta ko. 1.5, 2 million. Pagkamatang bilang ko, 500,000 lang. Pero bigay na natin yun. No? Ikalawa, ay kaya ako pinupuntirya. No? Hindi lamang dahil tatakbo ako sa 2028. Sigurado ang aking pagkapanalo. Walang kayang tumapat sa akin. No? So medyo inispin na sa ganan. Inispin na. Yes. Actually, no? Ito naman, Senator, no? In fairness naman dito kay VP Sara Duterte, talaga namang may ibang bumabanat sa kanya in connection with 2028. Pero more than that, yung mga banat naman sa kanya napaka-legitimate. No? So, I think that should be made clear. At yung pangatlo, yung pagpapanggap na wala siyang balak tumakbo. Di ba, una sinasabi, tanongin niyo ako sa 2027 kung ano plano ako sa 2028. Huwag na po tayo magbuluhan. Di ba? Kasi yung momenta na yung ganyang estilo noong 2015 sa tatay niya. Yung pakipot style. Alam mo naman natin tatakbuhin sa 2028. Tama. Tsaka paano yung kanyang mga base, yung kanyang mga allies, medyo nadidishearten, di ba? Nadidishearten dito sa mga banat sa kanya, yung pagbaba niya sa ratings, yung pagtaas ng mga kumukontra sa kanila sa mga ratings, no, sa iba't ibang issue ng West Philippine Sea, ng China, ng corruption, ng crimes against humanity, etc. So, medyo bumabagsak Hindi lang yung kanyang ratings, yung moral ng kanyang mga kalyado. Kaya after nitong rally nito, pump, hit while the iron is hot. No? Sabihin mo na tatakbo ko para ma-unite at saka ma-encourage yung base mo. No? At sabihin mo na rin na wala kang kalaban, wala kang hadlang. No? Kaya ka dinudurog. Kaya kailangan lahat sila mag-unite sa akin dahil ako yung mananalo. No? So yun ang nakikita mo, Senator, na objective dito, to rally the troops. Yes. Okay. Rally the troops. At saka, kung meron mga foreign funder, wala ako sinasabi na meron, pero kung sakaling merong foreign funder, no, talagang mag-invest na. Ngayon pa lang. Hindi sa 2037, hindi sa 2028, ngayon pa lang mag-invest. Wala naman siguro foreign funder yan. Maraming objectives yan. Maraming mga tactical objectives. Yung kanyang pag-amin na siya ay tatakbo. Ganun ba? Ganun pala yan, no? Pero pag-usapan natin implications niyan. Kasi, dahil, in term naman yata, seriously considering, may konting pakipot pa rin. Pero, huwag na tayo maglokan, no? Alam niyo naman, tatakbo yan. Vice-presidente na yan, At saka, makikita mo naman sa pagkilo, especially behind the scenes. Tatakbo yan. Huwag na tayo magbulahan. Pero pag-usapan po natin na mahal na Senador Edo Manzanas, ano ba yung magiging implication yan? Number one, diba usually, when you declare or say something close to declaration, you will be exposing yourself to more political mudslinging kung yun ang pinag-uusapan. Pero number two, hindi ba masyado maaga yung pagbanggit niyan kasi 2025 pa lang? Well, yes and no. Dahil malinaw naman yung away, yung pagkawasak ng unit team,
ay hindi maipagkakaila tungkol sa 2028. Diba? Yun yung isang major na dahilan kung bakit nag-unravel, bakit nawasak yung unity team. After elections, after winning the elections, nakita na kaagad yung rivalry going into 2028. Yung vice president na allegedly ay pinumisahan siya na siya yung papalit, at yung incumbent, at least yung mga kaalyado na incumbent, na nakikita na, bakit pa namin ibibigay sa iba? Kami na yung may hawak ng poder. Kaya as early as June 2022, nakita na natin yung bakbakan na yan for 2028. So hindi na pwedeng ipagkaila na itong past 2.5 years, yung bakbakan dito is about 2028. No? Hindi na nila maitatago yon. At ano nga ba ulit tanong mo? Hindi mo masyado maaga yung pag-amin. Oo. Usually, kung hindi yan nagsimula ng maaga noong 2022, ay medyo, i-deny nila yan. Pero yun nga, mahirap na i-deny eh. Di ba? Nakalantad na. At yung offensive sa kanila, gusto na lang ipaliwanag sa context ng 2028. Para ma-weaponize na nila, may baliktad na nila yung lamesa na kami ay under attack, kami ay persecuted, kami ay kawawang-kawawa. Dahil nga, kami yung pirumisahan ng succession sa 2028, kami yung frontliner, no? Kami yung halos walang hadlang sa aming tagumpay sa 2028, kaya dinudurog kami. Pero hindi kami kayang durugin. Pero kita ito ng aming mga supporter. Ang sa akin, Senator, believable ba yun? Kasi baka masyadong maaga siya naglabas ng kanyang baraha na hindi naman talaga sekreto. Tsaka believable ba yan kung ibabangga doon sa seriousness ng mga allegation laban sa kanya? Kasi hindi naman siguro lahat ng mga tatakbo sa 2028 naglalabas ng video, pinagmumura yung presidente at nagbabanta na kumontak, na ipapapatay siya at meron na raw siyang kinontak na killer. Yes. Diba? Medyo iba yung context nito. By the way po, paliwanag ko lang po, hindi po namin kinikriticize si Sara Duterte dahil po babae siya, ha? Oo, kasi gender neutral po yung ating kritisismo. Pag mali, mali. Kung tama, tama. Liliwanagin lang po. Baka may ma-offend. Tsaka, pareho silang may sayad ng tatay niya. Ganun din naman ang Oo. Go, nasa na yung nasa na yung sagot? Pakiulit-ulit ng tanong. may mga digression kaya nakakalito eh. Nakalito na rin eh. Hindi mo alam kung sasagutin mo yung digression o sasagutin mo yung tanong. No? Okay. O talagang nililito yung guess. Medyo. Ang tawag dyan over premise question eh. Na hindi naman talaga tama. Ato, simplihan ko na lang. Kakagat ba tong diskarte na ito ni Sara Duterte? Yung sinasabi nyo na kaya man ako binabanatan dahil tatakbo ko sa 2028. Kung ibabangga yung naratibo na yan doon sa issue ng mga ibinabato sa kanya na napakaseryoso. Yung mga Duterte naman kasi, hindi mo sila masasabihan na sila ay walang confidence. Yung mga Duterte naman kasi, hindi mo sasabihan na wala silang hubris. No? Yung ginagawa nila ngayon, malaking bahagi niyan ay galing sa hubris, galing sa overconfidence, galing sa tiwala, no? Na sila ang pinakamagaling at walang tatalo sa kanila. Kaya yung usual calculation natin, political calculation na, uy, maaga pa. Uy, baka maraming bumanat sa kanila. Uy, baka ang hirap i-sustain yan. Para sa kanila, it doesn't hold water. No? Dahil mas dominant sa kanila. Mas dominant sa kanila yung believe sila sa sarili nila. No? At kahit nag-unravel na sila sa surveys,